Magandang araw po sa ating tagapakinig. Ito po ang pagkapatuloy natin ng chapter 3 ng ating kwento, Ang Inibig Kong Aswang. Alas 12 na po ng hapon, Sir Jay, at nabupuryo na po ako dahil buong araw po ay nasa loob ako ng bahay. Nalobat na din ang aking cellphone kaya hindi na ako makapaglaro ng paborito kong application na laro para kahit kaunti ay malibang man lang ako. "Lola, gagala lang po ako sa labas," sabi ko kay Lola. Tumigil muna siya sa pagtatahi at ibinaling ang atensyon sa akin. "Apo, huwag kang magpapakalayo-layo lalo na't huwag kang magtungo kahit sa bungad man lang ng gubat. Maraming mga ligaw na hayop doon at baka atakihin ka pa." Mahigpit na bilin sa akin ni Lola bago ako umalis. Nakita ko pong tumayo siya at sinabi niyang sandali lang at naglakad papasok sa loob ng kanyang kwarto. At noong lumabas na siya ay may nakita akong jacket na may hood at bitbit niya ito. Inabot sa akin ni Lola ang jacket at sinabing, "Isuot mo to, Apo. Mahina ang kanilang pang-amoy pag may araw pa. Kaya papayagan kita sa nais mong iyan. Pero bago ang pagsapit ng dilim ay dapat nakabalik ka na dito sa bahay. Maliwanag?" Sumagot naman ako kay Lola na, "Anong klaseng nilalang po ba yung lagi niyong tinutukoy, Lola? Bakit parang takot na takot kayo doon? Isa kaya itong itim na ibon at yung baboy ramong nagligtas sa akin doon sa kakahuyan? Kakaibang mga hayop iyon at talagang nakakatakot, Sir Jay. At kung sa gabi lang sila umaatake ay tiyak na ligtas ako pag may araw. At syempre, makakagala ako sa kabuuan ng baryo. Sige, Apo, at lumakad ka na. Kailangan makabalik ka dito bago ang lumubog ang araw." Bilin po sa akin ni Lola at lumabas na ako ng bahay, Sir Jay, at nagsimula ng maglakad. Ang kailangan ko lang gawin ay kabisaduhin tong bahay na kinaroroonan ni Lola para naman hindi ako maligaw. Madali lang naman itong tandaan. Sa likod kasi ng bahay nito ay may matayog na puno ng makopa na nakatayo, kaya hindi na dapat akong mag-alala. Iginala ko ang aking paningin at tiningnan ng buong kabahayan. Dito pala, Sir Jay, ay wala kang makikita ni sino ang gumagala sa labas ng kanilang kabahayan. Animoy ang lahat ay tulog at nagtatago sa sinag ng araw. Bakit naman kaya? Iba kaya ang uri ng pamumuhay ng mga taga-baryo dito? Kung sa bagay, pangangaso ang kanilang pangunahing hanap buhay. Kaya nga siguro sila nagpapahinga sa araw dahil pagsapit ng dilim ay lumalabas sa mga hayop mula doon sa gubat. Bakit kaya naisipang dito mamalagi ni Lola? Gayong mas mahirap ang pamumuhay dito kumpara sa lungsod. At isa pa ay kakaiba ang baryong ito. Wala kang makikitang sentro man lang ng kung saan may nagtitinda ng mga anumang kakanin gaya ng mga gulay o ano pa. Parang masasabi mong kawalan ng baryong ito. Fully developed na kaya ang bayan? At yung mga baryong napuntahan ko ay hindi naman ganito ka-uncivilized. Sementado din ang daanan doon at may nagsitayuan na ngang establishmento. Iginala ko pa ang aking paningin sa buong kabahayang naririto. Lahat ng mga bahay ay pare-pareho ang pagkakagawa. Magkaiba lang sa sukat at laki, ngunit kapwa iyon gawa sa pawid at kugon. At ang hindi ko lang maintindihan kung bakit may malalaking butas na nasa bubong ng mga kabahayan. Hindi ko mawari kung style ba yun o sinadya yun, basta karamihan dito ay may ganoon. Nagpalakad-lakad pa ako dahil na rin siguro sa kuryosidad ay gusto kong malaman kung ano pa ang pagkakaiba sa lugar na ito. Dahil sa sobrang pagkawili sa pamamasyal, hindi ko na po namalayan na napalayo na pala ako. At hulinan ng madatnan ko ang aking sarili na nakatayo paharap sa bukanan ng gubat. May araw pa naman, kaya panatag pa ang aking loob na walang mangyayaring masama sa akin dito. Tatalikod na sana ako nang may madinig akong kalusko sa hindi kalayuan. Nasa loob ng gubat iyon nagmumula at dahan-dahan kong tinignan kung ano yun.
Tahimik na pinakiramdaman ko ang buong paligid hanggang sa ang kaluskos ay tila bumibilis. Papalapit ng papalapit ito sa akin. Ngunit hindi ko po mawari kung ano ang pinagmumula ng kaluskos dahil sa malalagong halaman na gumagalaw na animoy may nilalang na humahawi nito. Bigla po akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Mas lalong lumala pa ito nang patuloy ang pagkahawi ng mga halaman. Animoy may taong naglalakad at hinahawi ang makakapal na halamang iyon. Nang malapit na ito ay biglang napatigil ito malapit sa harapan ko. Ngunit hindi ko pa rin maaninag kung ano iyon, sapagkat ang nilalang ay patuloy na natatakpan ng makakapal na dahon. Lumipas ang 10 segundo at hindi na po ito gumagalaw. Ngunit may nadinig akong paghinga ng animoy tao mula doon na hinihingal. Puno ng takot at kaba ang aking dibdib, Sir Jay. Nakakabingi na din ang sobrang katahimikan po ng paligid. Sino yan? May tao ba dyan? Kaba at hindi mapakaling tanong ko. Wala po akong nakuwang sagot, kundi katahimikan lamang ng paligid at ang simoy ng hanging tumatama sa mga puno ng malalagong kahoy ang tila bumubuhay sa ilalim ng aking tenga. Aatras na po sana ako para umalis na. Ngunit ganoon na lang ang aking pagkagulat nang bigla na lamang lumabas ang anumang nilalang na nagkukubli doon. Napasigaw pa ako nang tumambad sa aking harapan ang isang katawan ng lalaki. May bahid pa ito ng dugo at marumi po ang kanyang damit. Nakatirik ang mga matang nakatitig sa akin. At ang lalo pong nagpasindak sa akin ay ang pagngisi nito na animoy isang baliw. Mas lalo po akong kinabahan at dumoble ang laki ng aking mata nang makita ang mga bagay na bitbit po niya. Isang malaking atsa na ang laki ay kadalasang ginagamit sa pagsibak ng kahoy. Humakbang pa ito palapit sa akin at patuloy pa rin ang pagngisi nito. Umatras na po ako. Diyan ka lang, wika ko at kinakabahan po ako noon at nanginginig ko pong sambit. Hindi po siya sumagot at maya-maya pa ay kumawala ang malademonyong pagngisi niya at isang halakhak. Ang boses nito ay nagpatayo ng aking balahibo at sa tingin ko, base sa inasta ng taong kaharap ko ngayon, alam kong katapusan ko na. Patuloy pa rin ako sa pag-atras at siya naman ay papalapit sa akin. Iniangat nito ang atsyang hawak niya at nagsimula nang sumugod sa akin. Punong-puno po ng kilabot ang lumamon sa akin hanggang sa napasigaw na lamang po ako ng tulong. Nahihibang ka na ba, Miguel? Alam mong isang napakalaking pagtataksil ang ginawa mong pagligtas sa kanya. Ang mga tao ay pagkain. Ipaubaya mo na sa akin ang batang iyan at nang madala ko na sa pinuno. Dinig ko po ang wika ng isang lalaki. Hindi ko po maaninag ang mukha nito sapagkat ang aking mga mata ay nakapikit pa rin. Animoy galing po ako sa isang mahimbing na pagkakatulog. Kaibigan ko siya, tol. At kahit anong mangyari ay hindi ko siya ipapaubaya sa iyo. Matagal na tayo magkaibigan kahit ito man lang. Humihingi ako ng pabor sa iyo. Hayaan mo na lang sa akin ito. Wika po ni Miguel at sumagot naman ang kanyang kausap na, kaibigan, at kailan ka pa nagkaroon ng kaibigan tao? Alam mong hindi maaari ang gusto mo. Kapag malalaman to ng ating pinuno ay talagang malalagot tayong dalawa. Wika nito. Kapamilya siya ni Inang Bargie na kumupkup sa akin nung namatay ang mga magulang ko sa tigmaan. Alam kong masasaktan na matanda kung may mangyayaring masama sa apo niya. Kaya kahit labag man sa batas, kung sa ganitong paraan ay masusuklian ko ang kabutihan ng matanda sa akin ay gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala at ipapangako kong hindi ka madadamay sa gusot na pinasukan kong ito. Sabi ni Miguel sa kausap niya. Iminulat ko ang aking mga mata
at tumambad po sa akin ng hindi pamilyar na kubo. Kasalukuyan akong nakahiga sa isang matigas na papag na yari sa kawayan. Madilim po ang paligid at banayad lamang ang liwanag na nililikha ng maliit na gasera na nakasabit po sa may dingding. Napakunot na lamang ako ng noo at kaninong kubo kaya ito? Bahala ka na sa buhay mo, Miguel. Para kang baliw. Nag-aalala lang naman ako sa iyo bilang kaibigan mo. Mauuna na ako at naghihintay pa si inang sa bahay. Wika ng lalaking kausap ni Miguel. Napatingin ako sa may gawin nila at nakatayo si Miguel sa bungad ng pinto at nakatalikod ang katawan mula sa kinaroroonan ko. Hindi ko po maaninag kung sino ang kausap niya na nagmumula sa may labas. Bumangon ako mula sa pagkakahiga kaya naglikha ng ingay ang kawayang papag dahilan para mapalingon si Miguel sa akin. Gising ka na pala. Kamusta ng pakiramdam mo? Wika ni Miguel at lumakad ito papalapit sa kinaroroonan ko at mababakas ang pag-aalala sa kanyang morenong muka. Asan ako? At bakit ako nandito? Tanong ko kay Miguel. Sumagot naman siya ng, iniligtas kita mula doon sa matandang baliw kanina mula sa bungad ng gubat. Muli pong nagbalik ang aking alaala ang pangyayaring iyon at hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ang aking kalamnan sa maaaring kapahamakan na sasapitin ko sana. Mabuti na lang at nakita kita kundi napahamak ka. Teka, nagugutom ka na ba? Ipaghahanda kita. Sabi ni Miguel sa akin. Sandali lang, anong oras na? Tanong ko naman sa kanya at dali-dali akong tumayo at hiniakbang ang aking paa palapit sa bungad ng pinto upang pagmasdan ang paligid. Ngunit tumambad po sa akin ang madilim na gabi at ang malamig na simoy ng hangin. Marahil ay 8:00 na ng gabi. Mahimbing ang iyong pagkakatulog kung kaya't hindi na kita ginising pa. Dito ka na magpalipas ng gabi, sabi sa akin ni Miguel. Sumagot naman ako ng hindi maaari dahil nangako ako kay Lola na uuwi din ako at tiyak na sa oras na ito ay lubos na ang kanyang pag-aalala. Baka mamatay ang lola ko sa kakahintay at kakahanap sa akin. Ngayon lalo na't kabilin-bilinan nito na huwag akong madadatnan ng dilim sa labas. Maya-maya ay sinabi ni Miguel na, huwag kang mag-alala. Alam niyang nandito ka at pinalam ko sa kanya ang kalagayan mo. At nakikiusap siyang huwag na muna kitang iuwi sa kanya lalo't na't dumidilim na ang gabi. Nangako din ako na aalagaan kita at iuwi ng ligtas sa kanya bukas ng umaga. Kaya wala ka dapat na ikabahala. Hanggat nandito ka sa poder ko ay walang mangyayaring masama sa iyo. Wika po ni Miguel sa akin. Napatanong na lang ako na magkakilala ba sila ng lola ko at sumagot naman siya ng, magkapit-bahay kami noong hindi pa ako lumilipat sa tahanan kong ito. Halika nga dito. Naglakad po si Miguel palapit sa akin at isinara po ang pintuan ng kubo at nilakpo niya iyon. Nakahinga po ako na maluwag, Sir Jay. Ngunit hindi pa rin maalis ang aking pangamba habang iniisip ang kalagayan ng aking lola. Alam kong hindi napapanatag ang loob nito lalo na't wala po ako sa kanyang tabi. Maya-maya ay sinabi ni Miguel na, maupo ka muna dito. Inihanda kita ng makakain mo. Maya-maya ay gagamutin ko mga sugat mo sa iyong mga paa para naman madaling maghilom ang mga sugat mo. Saad niya sa akin at tumalikod na patungo sa isang pinto at kung hindi po ako nagkakamali ay papasok iyon sa loob ng kusina. Napatingin ako sa aking mga paa nang maramdaman ko ang pangingirot at tumambad po sa akin ang mga galos at mga sugat ko. Marahil ay dahil iyon sa pag-atras ko kanina. Maya-maya pa ay lumabas na si Miguel mula sa kusina at bitbit niya ang mainit na sabaw at inilatag iyon sa papag paharap sa kinauupuan ko.
Masarap po ang tinolang manok na iyon na pinagsaluhan naming dalawa. Pagkatapos po ng hapunan ay hinatid niya ako sa aking magiging silid. Lumabas ito saglit at pagbalik niya ay may bitbit na siyang palanggana, towel at mga gamot. Sinabi po sa akin ni Miguel na, "Hubarin mo na yung damit mo nang mapunasan kita at malinisan ang mga sugat mo." May kung anong kumiliti sa ilalim ng aking dibdib dahil sa sinabi niyang iyon. Nakatunga nga lamang akong nakatitig sa kanya habang tinitingnan kung nagbibiro ba itong lalaking kaharap ko ngayon. Pero ang hindi ko lang po maintindihan kung bakit nadatnan ko na lamang ang aking sariling hinuhubad ang damit na suot. At nang muli akong napatingin sa kanya ay tumambad sa akin ang nakakalokong pagngisi ni Miguel. "Ang puti at ang kinis mo naman pala. Halatang laking syudad ka nga. Tignan mo yung utong mo, mamula-mula pa. Para kang babae at sarap lamasin." Ang nakakatawang sabi ni Miguel sa akin. Napatanong na lang ako kay Miguel kung bakla ba siya. Bagamat nagiinit ang aking tenga dahil sa mga salitang binitiwan niya. Sumagot naman si Miguel ng, "Ako? Bakla? Tingnan mo nga itong kakisigan ko, oh. Bakla ba sa tingin mo? Kahit maputi ka at mukha kang babae, likas naman na mas pogi ako sa'yo." Natawa na lang ako kay Miguel at nasabi ko na, "Ang yabang mo naman." Ewan ko ba kung bakit bigla na lamang naging magaan ang loob ko sa lalaking ito. Gayong hindi ko pa naman ito lubusang nakikilala. Pero bakit hindi, diba? Ilang ulit na niya akong tinulungan at iniligtas. Nagmatigas akong sinabi kay Miguel na ako na nang nagsimula na siyang punasan ng aking dibdib ng maligamgam na tubig mula sa palanggana at pinigilan ko ang kanyang kamay. Pero nagpumilit pa rin po si Miguel at sinabi niya na, "Nangako ako sa lola mo na aalagaan kita." Sabay tabig ng aking kamay na nakahawak din sa pamunas. Pero nagpumilit pa rin ako na kaya ko naman. Pero sumagot na naman siya ng, "Nasa poder kita, kaya kargo kita. Ako na, hayaan mo nang pagsilbihan kita. Saka para libre chancing na rin." Ang mapilyong tukso ni Miguel sa akin. Hindi ko na lang napigilan ang sarili ko na binatukan ko siya at sinabi niyang aray ko po at napakamot siya ng ulo niya. Malala pala ang kaabnormalan ng lalaking kasama ko ngayon. Isang mahinang ungol ang kumawala sa aking bibig nang ilapat niya ang basang towel sa aking sugat sa paa. Bagamat masakit, kung kaya maingat ang kanyang ginagawang paglinis dito. Napadako ang aking tingin sa kanyang maamong muka. Napakatangos ng ilong ng lalaki na bumabagay sa kanyang manipis na labi. Marahil, sarap na sarap ang sinumang babaeng nakatikim na ng mga labing iyon. Pakiwari ko tuloy ay nakaramdam ako ng kakaibang inggit ng sinumang babaeng magmamay-ari ng lalaking ito. Hindi malayo ang kanyang wangis ng mga artistang nakikita ko sa telebisyon. Kung ihahambing ko siya sa isang artista, ay hindi malayong magkamukha silang dalawa ni J.M. de Guzman, na isa sa pinakasikat na hinahangaan ng karamihan sa henerasyon ngayon. Isang katanungan ang bumabagabag sa aking isipan. Bakit ko hinahangaan ang lalaking ito? Hindi naman ako ganito dati na walang pakialam sa mga kalalakihang nakakasalamuha ko sa bayan. Bakla na ba ako kung kaya naa-attract ako sa kakisigan ng lalaking ito? O sadyang may iba lang talaga sa kanya na wala ang ibang kalalakihan sa syudad? Ewan ko ba at hindi ko alam. Basta ang pakiramdam ko ngayon ay ligtas ako sa piling niya. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa kahit na hindi ko maintindihan kung ano ang mga nilalagay niya sa sugat ko. Lalo na't ninunguya niya ang dahon ng bayabas at pagkatapos ay ipinahid niya ang kata sa aking sugatang paa.
Naramdaman ko ang hinay-hinay na pagkawala ng hapdi at kirot sa mga sugat ko. Isa din palang mahusay na manggagamot ang lalaki. Bilib na ako sa kanya. Salamat Miguel Bukal sa kalooban kong sambit kay Miguel. Tumingin muna siya sa akin saka ngumiti bago magsalita. Walang anuman. Nagagalak akong tulungan ka. At isa pa, nasa pamamahay kita. Kahit naman sino mang sigurong tao ay gagawin din niya ang ginawa ko. Lalo na't espesyal ang kanyang panauhin. Wika ni Miguel. Isang tunay na ngiti ang ibinigay niya sa akin, dahilan para maramdaman ko ang tila paghaplos ng kanyang mga salitang binitiwan sa ilalim ng aking puso. Ibig mong sabihin ay espesyal ako para sa iyo, Miguel? Biro kong tanong sa kanya. Ibinaba ko ang aking mga paa na nakadantay sa kanyang hita dahil tapos na siya sa paggamot dito sa aking paa. Parang ganun na nga. Sambit ni Miguel. Hindi po maipaliwanag na saya ang namayani sa aking dibdib. Ito ang unang pagkakataon na sumilay ang totoong ngiti sa aking muka, buhat ng paghihiwalay naming dalawa ni Agnes. At ang kaligayahan kong ito ay dahilan para mapangiti ako. Animoy kinikiliti ang aking puso na nagpadagdag ng aking katanungan sa aking katauhan. Lalo na't ang dahilan ng pagngiti ko at kapayapaan ng aking damdamin ay isang lalaking kagaya ko din. Pero hindi maaari ito. Lalaki ako. Bakit ka nakatitig sa akin? Nagkagwapuan ka ba sa akin? Sa bagay kahit sino mang mga babae o mapalalaki sa baryong ito ay napopogian sa akin. Hindi na bago sa akin ang ganitong tagpo. Sambit ni Miguel. Napairap ako ng mata dahil sa kayabangan ng lalaking ito. Dahilan para kumawala ang hagikgik ng pagtawa niya. Siya nga pala, malalim na ang gabi. Matulog na tayo. Diyan ka na sa katre at dito na lang ako sa papag. Pasensya na dahil pang-isahan lang ang kama ko pero nasisigurado ko namang komportable iyan. Wika ni Miguel sa akin. Hindi. Ako na dyan sa papag. Nakakahiya naman sa'yo kung ikaw pa ang mag-a-adjust para sa akin. Samantalang bahay mo naman ito. Ano ka ba? Hindi at dyan ka lang. May extra naman akong unan at banig dito. Nakita kong kinuha niya ang nakarolyong banig mula sa isang sulok at inilatag iyon sa papag katabi ng kamang inuupuan ko. Nakita ko ding hinubad niya ang kanyang damit at pati na rin ang suot na salawal niyang yari sa kupas na maong. Kaya tumambad sa akin ang kahubadan ni Miguel. Napadako ang aking tingin sa umbok na naroon sa pagitan ng kanyang hita na natatabunan ng isang lumang brief. Naalala ko na naman yung unang pagkakataong nagtagpo ang aming landa sa kakahuyan. Hubot-hubad din siya ng panahong iyon. Ngunit ngayon ay klarong-klaro sa aking paningin ang kakisigan niya dahil malapit na malapit ito sa akin. Mabilis akong humiga patalikod sa kanya nang maramdaman ko ang paninigas ng aking ari na nakaumbok sa aking manipis na short. Baka ano pa ang iisipin niya kung makita niya iyon. Hindi ko po maintindihan, Sir Jay, ang biglaang pangingit-ngit ng aking kalamnan. Animoy uhaw na uhaw ako. Matulog ka na. Andito lang ako at babantayan kita. Dinig kong sambit ni Miguel at nang lingunin ko siya ay nakahiga na ang lalaki sa may banig. Good night, Brad. Ang kanyang sambit. Sumagot naman ako ng good night din at pagkatapos nun ay nakatulog na ako na may mga ngiti sa labi. Isang mahinang kaluskos ang gumising sa akin mula sa pagkakahimbing. Alam kong malalim na ang gabi at dinig ko ang paghilik ni Miguel sa may papag. Kinalma ko ang aking sarili at pilit na isiniwalang bahala iyon. Ngunit muli ko na namang nadinig ang kaluskos. At sa pagkakataong ito ay tila may isang nilalang ang nagnanais na mabuksan ang bubungan na yari sa kugon.
katapat ng kamang hinihigaan ko. Biglang nabuhay ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Pinakiramdaman ko ang paligid hanggang sa ang kaluskos ay naging mas malala pa na ngayoy inaalog-alog na ang bubungan gamit ang isang matulis na kuko. Pakiramdam ko ay may isang nilalang sa ibabaw ng bubungan at ito'y nakasilip sa akin. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin at nagdasal na lamang ako ng taimtim. At ilang saglit pa, nawala ang ingay kapalit ang isang nakakabinging katahimikan. Hindi po ako gumalaw. Ang aking mata ay nakatutok sa bahagi ng bubungang inaalog-alog. Bagamat wala na ang mga kaluskos, pero hindi pa rin ako napanatag. Maya-maya pa ay may tumulong likido at naramdaman kong tumama iyon sa aking muka. Tinapa ko ito at nalaman kong hindi tubig iyon dahil sa kakaibang sangsang nito at napakalagkit. Parang laway ito. Ang isang pagtulo ay nasundan pa at ang likidong ito ay bakit parang mabaho. Nasisiguro ko namang hindi ito galing sa tubig ulan sapagkat maaliwalas naman ang gabi. Kinurap-kurap ko ang aking mga mata. Maigi kong itinutok ang aking paningin doon sa pinanggagalingan ng likidong tumutulo. At ilang saglit pa ay ganoon na lamang ang aking pagkagulat nang bigla na lang nahawi ang bubungan. At mula doon ay may isang nilalang na mapupula at nanilisik ang mga mata ang tumambad sa akin. Mabilis ang ginawang paglundag nito mula doon sa nahawing bubong. At ngayon Sir Jay ay nakapatong na ito sa ibabaw ng aking dibdib at napasigaw na lang po ako ng malakas. Pinilit ko pong magpumiglas, ngunit hindi ko po maigalaw ang aking katawan. Tumutulo na ang luha sa aking mga mata dahil po sa matutulis na kukong nakabaon sa aking kalamnan na umabot sa aking buto. Nanginginig ako sa sobrang sindak, lalo na't inilapit ng halimaw ang kanyang mukha sa akin. Huwangis ito ng isang tao na may nanlilisik na mga mata. Ang ilong ay kagaya ng baboy ramo. Puno rin ng balahibo ang katawan nito at ang mga matay animoy yari sa dugo. At sa likod nito'y may kumakampay na maitim na pakpak. Palapit ito ng palapit sa akin at ilang sandali pa ay nakita ko ang pagngisi ng halimaw. Kaya po nasilayan ko ang matulis na mga pangil nito. Mula doon sa kanyang bibig na animoy piranha ay umabot ang dulo ng kanyang kulubot na mga labi sa magkabilang bahagi ng tenga nito. Hindi po ako kumurap, kung kaya nababanaag ko ang kahindik-hindik nitong anyo. Tumutulo sa aking pisngi at ilong ang masangsang at malagkit na laway nitong nagmumula sa kanyang malaking bibig. Ang mukhang iyon ay mas lalong nagpasigaw sa akin. Nang dahan-dahan ay napapalitan ito ng wangis ng isang pamilyar na tao. At ilang sandali pa ay tumambad sa akin ang nakangising mukha ni Miguel. Muli pong kumawala sa aking bibig ang nakakabinging hiyaw. Abangan ang susunod na kabanata, Ang Inibig Kong Aswang, dito lamang sa istorya ni Jay. Istorya Tagalog Horror Stories.